Niyo po, makikita niyo po na binasa yun doon sa letter complaint. Sa letter requiring or requesting the Chief Justice to respond. Binasa lang po yun, nandun yun. Palagay ko po, ang maliwanag dito is it's a reiteration that the extent of the investigation is only for impeachment purposes. Kahit po sila ay maliwanag. Niliwanag nila to. Makikita nyo po kung nabasa nyo yung mga unang complaint. 3 po ito. Kung ano-ano po sinasabi, forfeiture, ang dami pong batas na tinutukoy. Pero po dito, may kita nyo, dun sa letter complaint, nire-refer po dun sa impeachment at binasa po for purposes of the record. So, dapat liwanagin dito na yung investigation na ginagawa po rito is for purposes of an impeachment. Kaya nga po noon, di ba nagtatanong kami, sabi namin, intindi namin, tapos na magpresenta ang prosecution. Tapos na po sila. At yung verified complaint ay na-file na. Diba? They have already rested their case. Ngayon, meron pa palang investigation. Sinabi naman po, case build-up, di po ba? Yun po ang sinabi, case build-up. Kaya nung tinanong ng aming lead counsel, sabi, ito yung portion na ito ng letter na sinasabi for impeachment purposes if warranted kung kinakailangan. So, saan pupunta po ito? Yun, tama pong sinabi yun. Idadagdag ko lang. Sa Section 22 kasi ng ating Ombudsman Act, nakalagay dito na merong investigatory powers ang ating Ombudsman to conduct an investigation in relation to the filing of an impeachment complaint pagka ang iniimbestiga ay isang impeachable officer katulad ng si Chief Justice Corona. So, itong pag-iimbestiga ng ating Ombudsman, meron lamang siyang jurisdiction in accordance with the Ombudsman Act kung ito'y in relation to the filing of an impeachment complaint. Kasi sa ilalim naman ng Section 21 nitong Ombudsman Act, nakalagay dito na ang disciplinary authority ng Ombudsman in relation to impeachable officers, wala po siyang jurisdiction until matanggal po sa pwesto o ma-impeach yung impeachable officer na kailangan i-discipline. So, makikita natin that in this case, our Ombudsman is acting under Section 22. And sa aming pananaw nga ho, ang paninindigan namin dyan, dahil may nakabinbin pang isang impeachment complaint, this is still within that 1-year prohibition po. Pero gayon pa man, yung notice to explain is clearly something that should be outside of the current impeachment kasi wala naman dun sa mga allegations of the current impeachment yung $10 million. In fact, kahit yung prosecution, nung tinatanong sila, sabi nila wala silang alam tungkol dito. So, maybe yan din yung naging basis kung bakit sinasabing kung if ever may makita sila, this can be the basis of another impeachment complaint. Sir, ngayong may lumabas na AMLAC report, handa pa rin ba si Chief Justice na sagutin ito? Well, siguro, unang-una ho, kinakailangan muna nating mabasa yung report na yan. Mahirap ho kasing pangunahan kung ano ho ang nakalagay o nakasaad dyan. Ngunit kami naman po, lagi po namin sinasabi, handa naman po na tayo dito sa laban na to. No? Kung saan man ho ito hahantong, handa na ho tayo. Ngayon, kung kinakailangan ho, sigurado hong sasagutin namin yan. No? Pero mahirap pa ho magkomento ngayon sapagkat hindi pa ho namin nababasa yung buong dokumento. Pati kung paano ho nakuha yung dokumento na yan. Yan nga ho yung nakakagulat no? Meron na ho palang dokumentong ganyan. Siguro ho dapat ipinakita na yan no? Bago pinapagsagot si Chief Justice. Sapagkat parang gusto ho talagang igisa sa sariling mantika. No? Meron na palang sinasabing meron na silang kinuhang dokumento o mga ebidensya. Bakit pa ayaw nila ipakita yung ebidensya nila? Bakit kailangan pasagutin muna at saka bago nila ilalabas yung ebidensya? Hindi ho kasi ordinaryong nangyayari yan. Hindi ho ganun yung proseso. No? Proseso, pag nagbintang ka, may complaint ka, titingnan nila yan. On that basis, kung wala namang prima facie case, babasura nila yan Pero dito ang ginawa ho, nag-file ng complaints, other than that, they extended parang na extra mile to investigate. No? Yung case build-up nga na sinasabi nila. Maganda ho yan. Sana lang gawin sa lahat. No? Napakaganda ho yan. Kung gagawin ho sa lahat ng mga may kaso niyan sa ombudsman, kung ginawa akong tatanungin kung sino-sino may mga kaso dyan, kung gagawin ho nila yan lahat sa mga kaso sa ombudsman, di ang ganda ho sana. Sana sa lahat. Hindi ho lang dapat dun sa mga kalaban.
Sir, may paliwanag niyo po ba kung legal, kung sa powers po ng ombudsman, legal ba na itap ang AMLA sa pag-iimbestiga sa isang government official? Pangalawa, kung itatap ang AMLA, na-waive na ba yung, yung dapat may sampa munang kaso para tingnan yung mga bank records? Hindi pa naman. Maganda yung katanungan mo, no? Kasi palagay ko dun patungo yung tanong ng aming lead defense counsel dyan eh. Yan ba? Titingnan nyo po, kung titingnan nyo yung Ombudsman Act na tinutukoy ninyo, 6770 kung accurate po ako, wala pong reference doon sa AMLA. Bakit po wala? Because kung tama rin po ang aking pag-alala, yung batas ng AMLA ay subsequent lang po. And more recent po ito. Kaya po ganyan yan. Ngayon, meron pong procedure or proseso na nilathala sa AMLA, sa batas po, kung paano ka magsosource ng information. Ang katanungan lang namin ay tinupad ba or sinunod ang paraan na nakalathala sa batas sa pag-source out ng information. Kasi po ganun yun eh. Palagi ko nakakabit dito sa sinabi ng aking kasama na pwede bang gawin lamang yon. Okay, ngayon, alam kong sinusunod niyong hihintayin, ang susunod nating hihintayin, is kung ano yon. Hindi ko masasagot sa inyo kung anong nilalaman ng record na sinasabi nila, photocopy nila, pero siguro po, kakatandaan natin na yung sinasabi dyan ay 10 million aggregate po, ha? 10 million aggregate. Ibig po sabihin, yung nakatayong mga account ngayon, may aggregate bang ganon? Kasi po iba yung usapan na let's say, yung transactional. Alam mo po, siguro naman naintindihan nyo po yun, ano? Na yung nakaraang na, tapos siguro may matagal na, tapos ito-total mo yon ay hindi po. Opo. So, liliwanagin po natin yon. Ano ba yan? Hindi ko po mabibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ko pa nakikita yung papel eh. So siguro, hintayin natin. Ang kasi ho nakalagay doon sa letter complaint, an aggregate amount in dollar deposits. Aggregate po. Hindi po doon sinasabing transactional. Okay? Kasi po, sigurado yan sa tingin ko, pag may lumbas na papel, kahit na yung aggregate ay mababa, okay, or kung meron man, no, hindi ko po alam kasi tingnan natin, ay kaya nga po kami umabot sa ganito, di po ba? Sabi namin kasi pag may information na lumipad dyan, dalawa lagi interpretasyon, minsan tatlo pa eh. Di po ba? So bahala na po kayo. Kaya lang pinaliliwanag po namin naman ang aming panig. Looks like the defense communication group has a lot of explaining to do to the public dahil sa nagaganap ngayon. Pero siyempre hindi pa tapos ang trial. Aantayin natin ang kanilang paliwanag. At sabi nga rin ng depensa, hindi pa rin nila mismo nakikita itong dokumento na ito, pero sinasabi nila this early na mula nung una pa hanggang ngayon itong mga transaksyon na ito, at pag tinotal mo nga medyo malaki ang aabutin. Sana makita natin itong dokumentong ito. Correct. Kasama pa rin po natin, Attorney Revilla. Attorney, balik muna tayo doon sa mga initial na naganap sa araw na ito. Una-una nga yung diskusyon on declaring the ombudsman as a hostile witness. Bakit importante po yung aspeto na yun? Para maintindihan ng ating kababayan. Okay. Pag sinabi kasing, importante kasing mag-lay down first na talagang siya ay hostile witness or adverse witness or unwilling witness para, ang gusto kasi nilang ganito, establish natin that she was being called to testify on the alleged 10 million deposit. And yung 10 million account na yun, nanggaling yung information na yun, nanggaling mismo kay Ombudsman Morales. So ngayon, ang perception ng defense is that biased tong witness na to. So tinawag siya, sinubina siya as hostile witness. Pag sinabing hostile witness, ang ine-expect ng party na nagtawag sa kanya sa korte is yung kanyang mga testimonya will be adverse to their client. In this case, adverse kay Chief Justice Corona. And in this case, nahirapan naobserbahan natin na matagal bago na-establish ni Justice Cuevas na itong si Ombudsman ay isang hostile witness. Tinulungan na lang siya ni Presiding Officer Enrile. Dahil pinacilitate na lang ni Senate President Enrile para we'll go straight to the point. Kasi ang purpose lang naman nito is malaman kung nag-e-exist, meron ba talaga yung $10 million account na yun. Attorney Revilla,
mahalaga nga po, nasabi nyo na may qualify. Pero bakit nga po, meron po ba itong epekto sa magiging pagtatanong o pag-direct examination dun sa witness kung siya ay ma-qualify as hostile witness? Okay, kung ma-qualify siya as hostile witness, ang ibig sabihin, pwede nilang i-impeach or i-discredit si Ombudsman Morales. Pag na-discredit nila yung si Ombudsman Morales na lalabas na yung mga testimony ni Ombudsman ay biased, will not really favor the Chief Justice. So, pag bias yung mga testimonies ng Ombudsman, ang gusto nilang ipalabas, they cannot be given weight or consideration. Parang isang testigo, pupunta ka dyan, kung ang testigo mo talaga ay nakakondisyon na ang utak na magte-testify laban dun sa kliyente mo, you cannot expect a very independent or a truthful testimonies from the witness. So, kaya ang isang witness tinatawag bilang hostile witness because pwede mong i-discredit yung character ng witness, yung testimony eventually yung magiging testimony ng witness. Dagdag ko lang, pwede ring tanungin ng leading questions Yes, para mas mapadali yung pagtatanong. Kumbaga titibagin nila yung gusto niyang ipresenta sa korte, pero mukhang hindi nga nagawa yun ng Justice Cuevas. Attorney, ito pang nangyari dito. Mukhang nag-argue yung witness with the lawyer. At napansin nating lahat yun. Napansin ni Presiding Officer Enrile na mukhang nagiging argumentative yung yung abogado, si Justice Cuevas, at saka yung witness. Ano po pala ang rule dapat sa mga ganong bagay? Pag hindi ka pwede mag-argue sa witness mo, actually, yan ang rule. Kasi, in fact, one of the grounds for objection is when the counsel is being argumentative or the counsel is arguing with the witness. In this case, kilala natin na yung si Justice Cuevas, both kasi si Justice Cuevas at si Ombudsman came from the Supreme Court. So, it's not unusual for two former justices to engage in a sort of a debate. Of course, ang pinakamadaling trabaho ngayon yung prosecution lawyer because si Ombudsman Conchita Morales, she's really a very intelligent witness being a former justice of the Supreme Court at that. Attorney Revilla, isa nga sa mga pinagtalunan nitong si Justice Cuevas at ni Ombudsman Morales ay yung pag-iimbestiga niya dito kay Chief Justice. Sinasabi ni Justice Cuevas na hostile witness itong si Ombudsman dahil iniimbestigahan niya itong si Chief Justice. At ito ay dininay ni Ombudsman. Bakit hindi otomatiko na pag ginagawa niya yung trabaho niya ay hostile witness na siya? Well, two sides of argument yan na